Tungkol naman dun sa third eye, no? Ang turo sa atin ng simbahan, ang third eye, ay ito yung tawag ng mga nasa New Age movement. Sa kanila galing itong tawag na to, yung salitang ito, terms tinatawag din ng third eye, na meron yung mga tao nakakita ng mga multo, no, basta mga espiritu, mga elementals, lahat. No? Actually, sa simbahan, ang aking natutunan din sa exorcism ministry, tinuturo sa atin na ang third eye ay bahagi ito ng regalo ng Diyos. No? Hindi sa simbahan, hindi ito tinatawag third eye. Tinatawag natin itong charism. Ang katagang charism, charisma kung sa Tagalog, no, Filipino, charism sa English, no, ibig sabihin ay regalo. Regalo ito ng Diyos. Biyaya ito ng Diyos. At sabi ko nga sa natutunan ko sa exorcism ministry, lahat tayo ay may charism. Lahat tayo, ibig sabihin, merong third eye, no, quote unquote, no? Kasi ito yung alam ng karamihan ng katagang third eye. Pero sabi ko, lahat tayo meron nito. Nung pagkasilang sa atin, meron tayo nito. Ibig sabihin, lahat tayo nakakakita ng mga espiritu, masasama at mabuting espiritu, masasamang espiritu, evil spirits, demonyo, no? Ang mabubuting espiritu, ang mga anghel, angels. Nakikita natin lahat ito. At siguro marami sa atin merong mga experience, no? Mga bata halimbawa, mga sanggol, mga bata na ilang taon pa lang, isang taon, dalawang taon na marunong magsalita, ay magtataka ka kung bakit sila halimbawa na parang natutulog, no? May parang may mga halimbawa, no? Hindi naman sila nakakaalam kung paano sila papili sa akin, no? Masaya sila kasi nakikita nila mga angels nila, guardian angel nila. Ah, Tapos meron naman, may mga panahon naman na ang mga bata ay mga sanggol ay umiiyak kahit na anong magawin ng mga magulang na patulugin, padidiin o anong para mapag-iyak ay hindi matigil. Gawa ng ang mga bata ay nakakakita ng mga masasamang itsura, diablo, no? Monsters. No? Kaya sila natatakot. Kaya yun, no? Kaya yun yung mga dahilan sa experience natin kung bakit ay nakakakita, no? At meron ding iba, no? Kapag nakakapagsalita ng mga bata, ay tinatawag na meron silang mga ah, mga tawag dito, mga unseen friends, no? Imaginary friends, no? Na akala ng mga magulang ay gawa-gawa lang ng mga bata. Ito lang ng mga bata. Pero ito ay totoo. Ang mga bata ay nakakakita na hindi nakikita ng mga magulang, hindi nakikita ng ibang tao. Nung mga bata tayo, nandoon yung third eye natin. Nakakakita tayo ng angels at demons. No? Pero sa paglipas ng panahon, 7 o 8 year old, no? Naturally, nagko-close yung third eye natin. Ito'y biyaya din ng Diyos, no, sa atin. Dahil nga para proteksyon sa atin din. Para hindi tayo pagharian ng takot. No? So naturally, nagko-close yung third eye natin, no? At that age, yung tatawag yung age of reason. Kasi sa panahon na yon, tayo ay matututo na mag-isip. No? Nagkakaroon tayo ng reason na nabibigyan natin ng rason. Ano yung mga magulang natin, ito yung mga totoo na nakikita natin, yung mga hindi natin nakikita ay hindi totoo. So, yun yun. Naturally, nagko-close yung third eye. Pero, sa paglipas din ng panahon, yung iba, nabubuksan yung third eye, gawa ng na-expose sila sa maraming openings na tinatawag, mga bukas sa kanilang buhay. Yun yung apat na label na tinatawag namin ito, acronym, yung word na STOP, STOP. Ibig sabihin nito, S stands for sins, T for trauma, O for occult practices, and P for psychic abilities or preternatural favors. Ito yung stop na dapat i-stop, dapat itigil sa buhay natin. Kasi kapag nandito yung stop na to, present yung stop na to, yung sin, may trauma, occult practices, psychic abilities or preternatural favors, ang third eye nito ay nagbubukas. Kaya yun yung nangyayari sa tao. Kaya kahit malaki na, matanda na, ay nakakakita ng mga ganitong espiritu. Kaya ginagawa ng simbahan kapag ganito yung nangyayari sa tao, ay kinukus yung third eye. Kapag bukas yung third eye. Sabi ko kanina, nandun yung third eye natin, nasa atin yung third eye. Gawa ng bigay ito ng Diyos sa atin
dahil ito ay charism sa bawat isa sa atin. Pero naturally, niko-close yun, biyaya ng Diyos, no? Sa age of reason natin. Pero kapag nagbukas yung third eye, ibig sabihin may mga opening tayo sa buhay. Pero nako-close naman natin to na sa ating pagdarasal, paglapit natin sa Diyos, ito'y nako-close, no? Nagsasara sa tulong sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Pero kapag ang third eye ay naging malimit na bukas, ibig sabihin 24/7 bukas yung third eye, kailangan na i-close. Kasi nga, pag bukas ng third eye ng isang tao, ay marami siyang, makakaranas siya ng maraming oppressions, maraming attacks ng evil spirits. At yun, ang lahat ng mga naposes ay actually bukas sa kanilang third eye. Lahat ng mga naposes ay nakakakita ng masasamang espiritu at nabigyan nila nabigyan nila ng pahinahintulot, pinahintulutan nila masasamang espiritu ang mga demons na magposes sa kanila. Kaya sila napoposes. Kaya para hindi na maposes, hindi na dumami, lumakas ang anumang gawain, activities ng evil spirits, no? Yung activities ng evil spirits, yung apat din. Yung temptation, oppression, obsession, saka yung possession, para hindi dumami ang mga activities ng evil spirits laban sa isang tao, kailangan i-close sa kanyang third eye. Kung ang third eye, sabi ko, kung malakas yung opening ng third eye, malaki yung opening ng third eye. So depende rin sa intensity ng opening. Kapag yung third eye hindi naman ganun kalakas, normal lang, mawawala din yan sa, ano, sa dasal. Sabi ko kanina, lahat tayo open ng third eye. Kapag tayo napunta sa isang lugar na nandun yung masamang espiritu, nakakaramdam tayo. Naturally, normal yun, no, sa atin. Tumatayo yung mga balahibo natin. Halimbawa, yung malamig yung pakiramdam natin, tapos biglang uminit. Yung mainit yung panahon, tapos biglang lumamig. Mga ganung bagay. Sabi ko nga, dahil nandun yung third eye pa sa atin, dahil yun yung biyaya ng Diyos sa atin. Dahil tayo ay may kaluluwa na binigay ng Diyos, at yung kaluluwa natin ay the same nature doon sa evil spirits, sa demonyo. The same nature with the angels. Kaya nakakaramdam tayo ng kanilang mga presence. Kaya yun yung explanation. Kaya kapag hindi ganun na makalakas yung third eye, hindi ganun kalakas yung opening, mawawala din. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong matakot. Kasi pag pinangunahan tayo ng takot, mas lalong lumalakas, naging bukas yung third eye, lalong lumalakas ang demonyo. Kapag lumakas, malaki yung takot natin, yung demonyo ay lalong lumalakas, nag-feed doon sa takot natin, kaya tayo paghaharian at gagawa ng anumang nais silang gawin sa atin, lalo na ang iposes ang tao. So yan.